natin ngayon dito, ano ba dapat ang sumasakop na barangay para magkaayos kayo ng sistema? Kasi wala na tayong magagawa dito, Attorney Lorna, right? Kung hindi, yung sistema na lang ng pagbebenta nila. Kung reklamo sa barangay, they must be residents of the barangay. So yung reklamo nila as residents dapat sa barangay nila. Pero yung pagbibenta sa palengke, kasi nagka-insidente doon, hindi barangay yon, blatter yon sa pulis. Because it is an incident. Yung away-away sila, so dapat blatter yon, hindi barangay. So the barangay that has jurisdiction sa kanila is where they are residents. Because hindi i-entertain ng barangay ng palengke kasi hindi kayo residents doon. At saka kolorom. Ang reklamo nyo is sa blatter sa pulis na may jurisdiction doon. Ah, blatter sa pulis. Sa pulis na may jurisdiction sa palengke. Tapos kung may blatter na doon, yun ang gagamitin mong ebidensya sa barangay ninyo. Ayun. Pero, eto nga, kung walang maipipresentang mga ebidensya, kasunduan na lang na magkasundo. Tama. Ganon na lang talaga, Gusto Nay. ko nga lang po sana Kasi talaga di ba kung magkasundo tayo eh. ay magpapahaba pa ng something-something, hayaan mo na yun. Hayaan mo na siguro yung naunahan ka ng sumbong. Basta siguro, ewan ko, dapat na maglagay kayo ng watcher doon, di ba? Na dapat hindi nawawala ng bantay ang paninda mo para hindi ka rin naman po sana kami magdadating sa ganito kung hindi na ayos yung ano eh. huli na lahat, nandito na kayo sa nationwide. Nasa nationwide television na kayo. Dr. Love, how to be neighborly in a palengke? Sa palengke, nandiyan lahat ng problema talaga. Iba-ibang ugali ng tao. Pero ang nakikita natin dito, pinag-aaralan ko lang po, Marivic, kung may tindahan kayo, magkadikit ba kayo ni Bebe ng pwesto? Nakita mo yung Ayun. metro kanina? Malayo-layo So hindi ko nga alam paano niya mapupuslitan ng bulok Exactly. yun. Yung bulok na gulay, ano? Yung sinabi ni ate ko rin kanina, yun ang magandang solusyon, maghiwalay kayo. Kasi wala akong makitang magandang solusyon dito. Dinahan na kayo sa barangay, nagkasundo na kayo sa barangay, kayo mismo hindi nyo sinunod yung kasunduan. So anong klaseng mga ugali meron kayo? Nakipagkasundo kayo, pero pagtalikod nyo doon sa mga authorities, binaliwala nyo yung kasunduan. So dito makikita yung pagkatao nyo. No? Pinakamagandang solusyon, maghiwalay kayo ng pwesto. After all, pag hinapol naman kayo ng pulis, kanya-kanyang takbuhan kayo di ba? So maghiwalay na kayo ng pwesto nang hindi kayo nagkakabungguan. May isang issue pa rito na gusto ko lang pagtuunan ng pansin. Nakikita ko sa mga tindahan, pag merong sa palengke pag may nakapwesto rito, out of respect, miski anong titinda mo, huwag kang tumapat doon sa kanyang pwesto. Respeto ang tawag doon. Kasi kahit ibang itinitinda mo, nakabalandra ka doon, sa tapat ng kanyang paninda, maaapektuhan siya. Respect ang tawag doon. Ate Kuring? Thank you very much. Meron ba kayong organisasyon? May organisasyon ba Wala kayo? naman po. Wala. Kasi nga, Parang illegal na lang kulo-kulorum yung lang mga kayo yun. doon. So, nasa sa inyo na yan. Kasi pag hindi kayo nagkasundo, pare-pareho kayong nawawalan. Hindi ba? Okay, Doc Camille, ano-ano ba ang mga pwedeng gawin para ma-manage yung sobra bang pag-iisip? Nag-iisip ka tuloy ng masama? Yun nga ate ko rin napansin ko dito na naghihinala sila na naglagay ng bulok na gulay. Unang-una siguro, Aling Marivic, kawalan ba na malagyan ng bulok na gulay, hindi naman siya, actually, nadagdagan lang siya Hindi naman siya yung sinabi natin na yung talagang nabawasan, kumuha si Aling Bebe ng gulay mo, tapos pinalitan ng bulok. Di itapon mo yung bulok. Oo, diba? Kaya naman po Yun kasi lang sa yun mga yung customer, walang bigla nilang puhunan yung madampot. bulok. Kasi nga daw, Doc Camille, nagkakaroon siya ng reputasyon na nagbebenta ng bulok pag hindi kagad niya nakita. Kaya dapat may watcher. Oo. Dapat may watcher. Huwag mong iiwan ang pwesto mo dahil di mo alam kung anong ilalagay na lason dyan sa pwesto mo. Pero Aling Maribik, una, pag bumili tayo, sabi niyo nga, pumunta kayo sa Balintawak, automatic siya, hindi natin din, kasi ang bilihan yan, bulto-bulto
So talagang meron at meron na may bulok dyan. Kaya ikaw mismo ang talagang magiging watcher kung merong bulok o hindi dun sa mga ititinda mo. So definitely, ikaw ang magtatapon nun. Pangalawa, yung reputational trauma na sinasabi natin dito dahil kasi yung reputation mo, yung pinangangalagaan mo, siguro kung ikaw mismo ang gagawa ng paraan na hindi ganyang klase ang pagbunganga mo rito, ikaw mismo mapapangalagaan mo yung reputasyon na yan na hindi yung sasabihin na ang tinitinda mo ay bulok. Kasi kung minsan sa tamang pananalita, doon natin makikita kung anong klaseng pag-uugali meron tayo. Kaya yung mga tao, lalapit sa'yo talaga at nadami ang customer mo. Thank you very much, Doc Camille.